children to his tremendous purpose. To the man from this country. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Ang tunay na simbahan umano, Kaya kung naghanap kayo ng true body, true church, ang anak yon. kayo talagang hinahanap si Kibuloy dahil may patong siya na 10 milyon sa ulo. At nagkaisa ito mga anti-Catholic mga kapatid, lalo na sa imahe ng mga santo. Kung maalala ninyo, si C.G. David, ito tira din niya. May mga nagsabi na hindi daw nila sinasamba yung rebulto. Ito daw, para sa kanila, ito daw ay isang alaala lamang. Ang problema, pagdating dun sa rebulto or sa tinuturing nating Diyos-Diyosan, Sino ba ang nagturing sa mga rebulto na mga santo na Diyos-Diyusan? Di ang simbahang Katoliko, kundi ang mga anti-Katoliko. Ito ang ating tatalakayin. Samahan niyo ako. Muli, ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Ating sasagutin punto por punto si C.G. David Tixon. At then si Pastor Apollo Kibuloy na kasalukuyang wanted ngayon at inahanap pa kung saan nagtatago. Ito ang pahayag ni Tixon na ating sasagutin punto por punto. may mga nagsabi na hindi daw nila sinasamba yung rebulto. Ito daw, para sa kanila, ito daw ay isang alaala lamang. Ito talaga ang numero uno na target nito mga anti-Katoliko mga kapatid. No? Madalas ito na akusasyon nila gamit ang Biblia bilang kapital sa paninira sa aral ng simbahang Katoliko. No? Dahil may mga larawan, Diyos-Diyos daw umano ito. At itinuturing na Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Pero hindi naman, sila lang ang nagturing na Diyos-Diyosan dahil sa maling akala. Kaya lang, ang problema pagdating dun sa rebulto or sa tinuturing nating Diyos-Diyosan, Sa tinuturing nating Diyos-Diyosan, sila lang ang nagturing na Diyos-Diyosan ang mga rebulto dahil sa mali nilang akala. Kung tingnan natin ang aklat mismo ng Protestante, Harper's Bible Dictionary, malinaw naman ang definition ng Diyos-Diyosan. All idols are images, but not all religious images are idols. At kahit kailan, hindi natin itinuturing ang mga imahe na mga Diyos-Diyosan natin. Si Santa Maria, si San Pedro, si San Pablo, sila'y mga taong naging banal o naging mga santo. Hindi mga taong naging Diyos. Kaya kung kinikilala natin sila na mga Diyos, yun ay Diyos-Diyosan. Dahil sa dictionary, idol is any representation of a false God. Ano ba ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko? My Catholic Faith, page 191. We honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. Di po ba isang malinaw na pagbaluktot sa aral ng simbahang Katoliko na hindi naman yon ang opisyal na aral, kundi ayon sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Pero ang akusasyon nila, kahit na si Pastor Apollo Kibuloy, ang piking Diyos-Diyosan sa Davao, na kasalukuyang nagtatago, tayo daw mga Katoliko,
Maraming Diyos-Diyosan, kaya piki daw umano tayo. Una, kung tingnan natin at susuriin natin ang Catechism of the Catholic Church, kaugnay sa aral sa mga imahe ng mga santo at sa mga rebulto ng mga santo. Malinaw po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Now, this is the practice, this is the Catholic faith. We worship one God in Trinity, and the Trinity in unity, without either confusing the persons or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit's another, but the Godhead of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. So, yon ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na para bang inosente o kaya'y sadyang binaluktot nitong mga anti-Catholic, lalo na itong maliban sa grupo nila ni si G. David at Pastor Apollo Kibuloy. No? So, sa Catechism of the Catholic Church, number 152, the Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw mga kapatid ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na ang pananampalataya nating mga Katoliko, we worship one God, hindi po many gods. Malinaw sa Catechism of the Catholic Church, faith in only one God. Yan po ang tunay na paniniwala ng Simbahang Katoliko. Kontra po sa akusasyon ng ibang mga sikta, lalo na sa grupo nila ni C.G. David, Pastor Apollo Kibuloy. Di po ba? Kabilang sa 10 utos sa Biblia, huwag kang mambibintang. Di po ba? So, kaya ating sasagutin ito punto por punto mga kapatid. Ituloy natin. Meron tayong image doon. Kapag kayon sinasamba mo na, like for example, niyuyukuran mo na siya. Punta tayo dyan. Sa Biblia ba ang pagyukod ba ay pagsamba na bilang Diyos? O na, bakit tayo mga Katoliko may mga larawan o imahe? Kahit nga sa Bibliang Protestante po ulit-ulit nating ginamit mga kapatid. Ito ang mabasa natin sa Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Napakalinaw yan. At ano ang kabuluhan ba sa monumento? Ito'y paalala. Kaya nga kung tingnan natin ang Hosea chapter 4 verses 6 up to 7, we will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See, ano ang kabuluhan ng monumento? Will be a permanent reminder. Kaya, galit ang Diyos tama sa mga Diyos-Diyosan. Pero tanong, kung ating igagalang, i-venerate ang mga santo, galit ba ang Diyos? Hindi. Dahil ang Diyos ang source ng kabanalan. At sa pag-venerate natin sa mga santo,
diyan sa Biblia, mag-glorify pati ang Diyos na siya ang source ng kabanalan. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. So napakalinaw mga kapatid. Pero punta tayo nitong sinabi niyang tinuturing daw nating Diyos-Diyosan mali. No? Dahil ano ba ang Diyos-Diyosan? Balik muna natin si G. David, ha? Kung sinasamba mo na, like for example, niyuyukuran mo na siya, iyon ay uri ng pagsamba. Eh yung Okay. Lahat ba na pagyukod sa Biblia ay pag-Diyos na? Dahil yung pagsamba, may dalawang ibig sabihin. Kahit sa Biblia ng Protestante, may pagsamba na ang ibig sabihin ay to honor. May pagsamba na to worship God alone. Ngayon, sa Biblia ba ang pagyukod ba ay pag-Diyos-Diyos na? Hindi. Dahil parang inosente sila na dyan sa Biblia. Kahit na si Moises yumukod sa harap mismo ng dalawang imahe ng mga kirubin. Ituloy muna natin si G. David. mahal naman natin sa buhay, yung picture, hindi mo naman yung niyuyukuran, hindi ka naman naggaganon doon. Natural. Dahil yung kanilang mga larawan ay paalala lang yon. Pero ang larawan ng mga santo, ay nagpaalala sa bayani ng ating pananampalataya. Bakit tayo mga Katoliko yuyukod sa harap ng monumento sa loob ng templo? Una, alam nyo ba kahit sa Protestant na salin, ang mabasa natin, may hula si Propeta Isaiah sa Isaias 19:19 sa Protestant na salin na may monumento talaga at may altar, monumento sa Panginoon at may altar pa. Walang altar ang ibang sikta. Lalo nang walang monumento ng Panginoon. Ito ang mabasa natin, Protestant na salin ito. Isaiah chapter 19 verse 19, and that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord in its border. So, napakalinaw mga kapatid. Dito pa lang, supalpal na ang mga anti-Catholic na ang ginagamit natin ay salin pa ng Protestante. Na on that day, malinaw ang sabi sa hula, there will be an altar to the Lord. At ano pa? There will be a monument to the Lord. Wala dito. So ngayon, bakit yuyukod tayo sa harap mismo ng mga imahe sa loob ng templo? Sa Biblia, utos ng Diyos kasi na yuyukod tayo sa banal niyang templo. At sa Biblia, ang templo ng Diyos ay may mga larawan o monumento ng di sa Diyos-Diyosan, sa mga santo. Mga awit, Kapitulo 138, versikulo 2. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong pangalan. Dahilan sa pag-ibig mo sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati na ang iyong kautusan. Ano daw? Sa harap ng iyong templo. Anong gagawin? Yuyukod at gagalang. Tanong, kung sa harap ng kanyang templo, yuyukod at gagalang, sa templo ba ng Diyos walang monumento? Malinaw, balikan natin. Isaiah chapter 56 verse 5, there will be a monument in the area of my temple. See? Dito pa lang mga kapatid, supalpal na ang mga anti-Catholic dito. Okay.
puntahan natin itong sinabing mga Diyos-Diyosan umano. Una, sa Biblia kasi, malinaw, lalo na yung ginagamit nilang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Alam nyo, kung gagamitin natin ang salin ng protestante, salin ito ng protestante, the Living Bible, hindi larawan ng mga santo ang tinutukoy, kundi mga ibon, mga isda at mga hayop. Ito ay mabasa natin, mga kapatid. Exodo chapter 20 verses 3 up to 5. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way, for I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. See? Dito pa lang sa Protestant na salin, mga kapatid, supalpal na sila. Dahil sa panahon noon, may sumamba na sa mga hayop, araw, ibon, at yon ang maliwanag sa Deuteronomio Kapitulo 4, 17, 19. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan, sa nilalang ni Yahweh para sa tao. Yun ang mga Diyos-Diyosan noon. Napakalayo, mga kapatid, sa tuligsa nila sa mga santo na bayani ng ating pananampalataya. Pero sigurado sasabihin nila, nito mga pastor na ito, di po ba maliban sa araw na ginawang Diyos-Diyosan, buwan, bituin, mga isda, mga hayop, di po ba pati na yung larawan ng mga babae at lalaki ipinagbabawal diyan sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16? Itong gagamitin nila. Itong basahin nila. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumagawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. So ang konklusyon ng mga pastor nito, o di po ba si Santa Maria babae? O di po ba sila si San Pedro, San Pablo babae? Malinaw ang ipinagbabawal sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16. Kahawig sa lalaki at babae. Malinaw naman yan. But Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang tinutukoy na lalaki o babae sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16 ay ang mga Diyos-Diyosan, hindi ang mga larawan na nagpaalala ni Santa Maria at sa mga santo. Bakit? Una, malinaw naman sa Biblia sino yung mga lalaki at babae ng mga Diyos-Diyosan na pinangalanan. Imposible naman inosente sila. Nasa unang mga hari 11, 33-35, mga kapatid. Ito mabasa natin. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonio, kay Simos ang Diyos ng Edom, at kay Molek ang Diyos ng mga Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. So, yun ang mga Diyos-Diyosan sa Biblia na mariing ipinagbabawal, mga kapatid. Di lang yan. Nasa unang hari, Kapitulo 18, 19 pa. Anong mabasa natin? Ito, mga kapatid.
ngayoy titipunin ninyo ang buong Israel at ang 415 propeta ni Baal at 12 propeta ni Asherah na pinakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elias, yun ang mga Diyos-Diyusan na mariing ipinagbabawal, mga mahal na kapatid, sa Biblia. So, alam niyo ba, sa maling akala ng mga pastor, makikita natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, may mga imahe ng mga santo na winasak, may larawan ng Santo Kristo na pinukpok, lalo na yung mga teroristang pumasok sa katedral ng Marawi, di ba ba? Grabe yon. Pero alam niyo ba, sa Biblia, may kabayaran mga kapatid. Kung sakaling magkasala sa mga bagay na banal, kahit hindi sinadya sa Biblia. Ulitin ko kahit hindi sinadya, may kabayaran. Ano pa kaya kung sinadya mismo tulad sa mga anti-Catholic na rinig nyo ba yung sinabi ni Bro Noedora, kaibigan natin na dating protestante? Di mo ba? Daming mga nagwasak na mga kasama niyang mga protestante at may namatay. No? Na nakakatakot daw ang mukha. So, ano ang kabayaran? Levitico Kapitulo 5, versikulo 15. Kung ang sino man ay makasuway at magkasala nang di sinadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang topang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa inyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo na pinakahandog dahil sa pagkakasala. So, kahit hindi sinadya, may kabayaran pala sa lumang tipan, mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa sabi niya, bakit kayo yumuyukod? Ito. Yung iba naman, nag-aalay pa ng, alam mo yun, pagkain. Yung iba naman, nagpapahid pa sila doon sa... So, isa-isahin natin. Una, yung pag-alay ng pagkain ay bawal yan. Parang di nila alam na mariing ipinagbabawal yan ng simbahang Katoliko dahil occultism yan. No? So kung meron mang nag-aalay, di nila alam na bawal pala yun. Di nila alam. Inosente sila. No? At unang Korinto 10:20, malinaw yan mga kapatid. Kaya mariing ipinagbabawal yan. No? Ngayon, punta tayo sa punto niya. Bakit tayo mga Katoliko yumuyukod? Sinagot natin ito. Una, maraming basihan dyan sa Biblia na hindi lahat na pagyukod o pagluhod ay nangangahulugang pag-Diyos na. Kundi sa Biblia mismo, may makita tayo mga mahal na kapatid na ang pagyukod o pagluhod sa harap ng larawan ay nangangahulugan ng pagrespeto. Walang pagkakaiba ito sa pangyayari ni Judith. Di po ba sa Biblia? May lumuluhod sa harap mismo ni Judith. Ito, mabasa natin sa Judith 14:7. Itinayo nila siya at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbigay galang. Ang pagpuri sa iyo ay aawitin sa lahat ng kampo sa Huda at sa gitna ng mga bansa. Manginginig sila
kapag marinig ang iyong pangalan. So anong mabasa dito? Nagpatira pa sa paanan ni Judith. Oh, ngayon, kung sundan natin ang argumento ni C.G. David na ang pagpatira pa ay pag-Diyos na. Sa naturang talata, di po ba nagpatira pa, lumuhod, o yumukod? Pero ang pag-yukod na yan, hindi pag-Diyos kay Judith. Ang pagluhod na yan ay paggalang lamang at pagpuri kay Judith. Tulad din sa simbahang Katoliko, ang mga kaanib nakaluhod sa harap ng imahen o monumento ng mga santo, sa Mahal na Birhen Maria, sa Santo Niño Batang Hesus, sa iba pang mga bayani ng ating pananampalataya, hindi dahil kinikilala natin ang mga larawan o mga imahe na mga Diyos, kundi ginagalang natin ang mga imahe dahil yon ay nagpaalala sa atin sa bayani mismo ng ating pananampalataya. So, pansinin ninyo mga kapatid, kahit nga dyan sa Biblia, malinaw na yung si Josue kasama yung elders ng Israel, nanalangin sila. Saan sila nanalangin? Sa Diyos. Pero, habang nanalangin sila sa Diyos, sila ay nagpatira pa sa harap mismo ng arka ng Diyos. Yung arkang yan ay may mga imahin ng mga kerubin. Exodo Kapitulo 25, 19, 22. So balikan natin ang Josue Kapitulo 6, 7, versikulo 6. Joshua and the leaders of Israel tore their clothing and dismay, throw dust on their heads, and bowed down, facing the ark of the Lord until evening. O di po ba nagpatira pa sila sa harap mismo ng arka ng Diyos? Oh. So, nagpatira pa sila. So, malinaw yan mga kapatid, na kasama ni Josue na nagpatira pa yung mga elders. Ang yung arka na yan, meron yang kerubin. Pero tandaan natin, nagpatira pa sila sa harap mismo ng arka ng Diyos na may mga kerubin yan, may mga imahin yan. Tingnan natin ang mabasa sa Numbers chapter 7 verse 88. Whenever Moses went into the tabernacles to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim above the ark, covers the place of atonement that rests on the ark of the covenant. The Lord spoke to him from there. See? So, malinaw mga kapatid na ang mga kerubin, ang arka may imahe talaga ng mga kerubin. So, bakit sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, mga kapatid, napansin natin sila si Josue, nanalangin habang nakpatira pa sa harap ng arka ng Panginoon na may dalawang rebulto na nabasa natin sa Numbers chapter 7 verse 88. Kaya tulad din ang simbahang Katoliko, ang mga kaanib. Nanalangin tayo sa harap ng mga imahe ng mga santo, sa larawan ng Mahal na Birhen Maria, sa Batang Hesus, hindi dahil sila'y mga Diyos na mga larawan, kundi yun ay nangangahulugan lamang na ating hinaharap yung rumirepresenta sa imaheng iyon. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. No? Ngayon, punta tayo sa kanyang argumento. Bakit tayo mga Katoliko yumuyukod? Image
Kasi ang thinking nila merong power dun sa image na yon or sa rebulto na yon na kung saan nagbibigay ng healing sa kanila. Ganon. So, nananampalataya ka dun sa rebulto, naniniwala ka dun sa rebulto, sa kahoy o bato. So, yun ay uri ng pagsamba. Tapos minsan pinupunasan pa natin ng panyo, hinahalikan pa natin. Ito, isa-isahin natin. No, daming issue na yan, no? So, bakit tayo yumuyukod sa harap ng monumento? Nauna nang ginamit natin ang salin ng protestante. Malinaw yan sa Isaiah chapter 19 verse 19. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. At ulitin ko, nasa Biblia mga kapatid, napakalinaw. Kung ang templo ng Diyos ay may monumento, may utos sa mga awit, Kapitulo 138, versikulo 2, na yuyukod tayo sa harap. Ano daw? Sa harap ng inyong templo. Ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong pangalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati na ang iyong kautusan. See? So, ulitin natin, ang templo ng Diyos ay may mga imahe. Malinaw yan sa Isaiah chapter 56 verse 5, there will be a monument in the area of my temple. Now, ngayon, punta tayo sa isyu ni si David. Bakit kayo nagpupunas sa mga imahe? Bakit kayo humihipo sa mga imahe? Di ba? Na ang iba umano, naniniwala ng imahe ay may kapangyarihan na makapagpagaling. Sige, isa-isahin natin, Una, bakit ba tayo humihipo sa mga imahe? Dahil ang imahe, una, nagpaalala ito sa atin sa pamumuhay at mga pangyayari sa bayani ng ating pananampalataya. Una, sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, ito mabasa, 9. Ito mabasa natin. Sa 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So, malinaw mga kapatid, ang sinabi diyan na tularan daw ang pananampalataya. Ang sinabi ni si David, nakapagpagaling ba yan? Una, naalala niyo ba na yung babae na nagdurugo, gumaling nang humipo siya sa laylayan ng ating Panginoong Hesus? Sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 27, ito ang mabasa natin. Nabalitaan niya ang tungkol kay Hesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Hesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Tanong, utos ba ng ating Panginoong Hesus na hipuin ang kaniyang laylayan ng damit, gagaling na? Hindi. Pero bunsod sa kaniyang pananampalataya, yon, gumaling ang babaeng may sakit. At di lang yan, alam nyo ba, sa Gawa Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12, sa pamamagitan ng panyo at tape na nakahipo sa katawan ni San Pablo, gumaling ang may sakit, napaalis pa yung mga demonyo na sumanib sa katawan. Ito, Gawa Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12.
at gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pa ang mga panyo o mga tapi na napadaiti sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nangagsisilabas ang mga masasamang espiritu. See? Napaka-linaw mga kapatid. At hindi lang yan. Sabi ni CG na may naniniwala na yung monumento mismo makapagpagaling. Una, di ba kayo magulat na ang Diyos mismo gumagamit ng rebulto para ipadaloy ang kanyang kapangyarihan para gagaling ang mga tao sa kanilang karamdaman. Asan yan mabasa? Naalala niyo ba yung rebulto ng ahas, yung tanso na ahas, mga kapatid, na pinagawa ng Diyos kay Moises upang mabuhay uli ang mga taong makagat ng mga ahas at namamatay. Mabuhay sila sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa naturang rebulto. Saan yan mabasa? Eto, Bilang Kapitulo 21, versikulo 8 ang 9. Ito mabasa natin. Sabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang at mangyari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. See? Di po ba ang Diyos mismo? Tutol ba kayo na ang Diyos mismo gumagamit ng larawan para ipadaloy ang kanyang kapangyarihan? Ngayon, punta tayo sa sinabi malik sa larawan sa mga santo. Bakit? Diyan ba sa Biblia ang na sa Biblia may humalik nga kay San Pablo? Saan yan mabasa? Gawa Kapitulo 20, versikulo 37. Ito'y mabasa natin. Umiyak silang lahat at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Hinalikan si San Pablo. Dito ba, dinyos na si San Pablo? Kaya isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Yun po yun. So, yun po ay uri ng pagsamba. Pangalawa naman tatalakayin natin, nagpapatama daw ako sa mga kato. Mapapansin nyo doon, wala po ako doon na sa unang video niya nag-viral, wala siyang binanggit na Catholic, pero may ginamit siyang video na imahe ng Mahal na Birhen Maria. kung babalikan po nating maigi, no? Wala akong minention na cut. Niya hindi direkta na pinatamaan. Iniwasan umano niya yung Catholic, hindi direktang pinatamaan, pero nang sinabing hindi direkta, malinaw pag-amin na pinatamaan na hindi direkta. Okay, tuloy natin. Tamaan ang mga Katoliko. Ang sinasabi ko lang po doon kung ano po yung sinasabi ng Bible. Tama na bawal ang mga Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, lahat na ba na mga larawan sa Biblia Diyos-Diyosan? Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, bakit? Nang inotos ng Diyos na wasakin ang lahat ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. Sinunog yan, winasak. Pero bakit ang monumento ng mga propeta ay hindi ipinagalaw? So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal, mga kapatid. Tuloy natin. Huwag kang sasamba sa rebulto. Bible po nagsabi nun. Wala po ko sinabi doon. Catholic, malinaw naman na Catholic talaga ang direktang pinatamaan niya dahil gumagamit siya ng mga imahe ng mga ng Mahal na Birhen Maria at sa larawan ng mga santo.
Tuloy natin. And for your information po, no, hindi lang po Catholic ang may rebulto. Tama, hindi lang Catholic ang mga may rebulto, pero yung mga pastor na katulad nila at iba pang mga anti-Catholic, yung mga rebulto lang ng Katoliko ang winawasak nila. Nakakita ba kayo ng mga pastor na yung Buddha winasak? In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and His powerful and salvation name, I humbly ask our Lord Jesus to refugee, bind and cast out all evil spirits, and I humbly ask our Lord Jesus to command all of you, in the name of Jesus, to depart right now from this object, and go immediately and directly to the foot of the Lord of Jesus Christ and never return. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the Holy Spirit. Please fill us with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I humbly ask our Lord Jesus to break, refugee, bind, and cast out all evil spirits. And I humbly ask our Lord Jesus to command all of you, in the name of Jesus, to depart right now from this object, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these evil spirits, and please fill us with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing prayer of the blessed birth of the Holy Spirit cleanse us from what evil spirits we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gift of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and with the sign of your Holy Cross, drive away all evil spirits from us, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yung hinukay, lagyan lang na Message note is our responsibility.